Yo, what's up sa inyo lahat mga katek, no? Welcome back sa ating channel. So may bagong video naman tayo. Pero bagong lahat mga katek, bago tayo mag-umpisa ay shoutout ko muna yung mga kaibigan natin na napashoutout sa mga previous video natin, no? So shoutout muna kay MG Works Tech, MG Works Tech, no? Itong kaibigan natin na technician na hindi talaga nawawala sa mga tuwing may upload tayo. So maraming salamat sa iyo, Master. At kay Boss Basic Bob, shoutout sa iyo, Boss, at congratulations kasi napakabilis ng mga subscriber mo, no? At saka yung views mo, congrats sa iyo, shoutout. At sa ating kaibigan nating vlogger din na si Geotech Official, shoutout sa iyong master. At kay Maribel Concept, no? New Tech from Bukidnon, shoutout. At kay Edwin Tech, isang master din to. Tech vlogger, samahan natin, no? Supportahan natin to. At sa kanyang second channel na Nueva Bikes Adventure, so shoutout sa inyong dalawa at supportahan natin. Shoutout din kay Ronaldo Binares, Jojo Tech sa tech vlogger, no? Kasamahan namin to, so nasuportahan natin. At kay Buddy Ken Lemera, shoutout sa inyong master. Ernie TV, shoutout. At shoutout ko rin yung aking second channel, no? May mga ginagawa din tayong mga repair nito sa mga hindi pa nakasubscribe or nakaalam na may second channel tayo. So meron po tayong second channel na D-Technician. So napasuportan lang mga ka-master, no? And sa mga grupo natin, mga electrician at mga kaibigan natin, mga tech vlogger, no? Shoutout na nyo sa inyo lahat mga master at samahan nyo po, simulan natin to. Yan, ito yung gagawin natin sa araw na ito, no? Tingnan natin kung ano to. Model niya, isang lead niya 32 lead TV. Ayan niya. Wala yung model. So anong brand ito? Nakalimutan ko. Tingnan natin dito sa kung anong pangalan ng unit na ito. Sa may ilalim, Invision pala. Kita nyo ba? Ayun, no? Invision 32 lead TV. So yung problema nito ay bumubukas yung kanyang power, tapos nag-oscillate siya, labas yung logo, okay yung backlight, tapos labas yung backlight, at saka pagkaraan ng seconds, segundo lang ay mamamatay siya at balik siya standby, tapos yung kanyang standby ay parang hindi na siya normal kasi nagbi-blink na yung kanyang indicator. So saksakan natin para talagang makita natin yung problema niya, no? So yan, bumagsak po yung charger natin, saglit lang. So yan, meron siyang standby. Tapos, pinutin natin yung kanyang power button dito. Ayan. Kulay blue yan, so it means nag-oscillate. Yun, bumukas yung backlight na. Yun, oh. Tapos, wala. Balik siya standby, pero yung standby niya, kita nga natin, focus natin. Pansin nyo ba, parang umuuga siya at hindi talaga siya normal na. Parang humihina yung kulay ng kanyang indicator, no? Ayun, oh. So, ulitin natin para makita natin talaga yung problema niya. Saksak natin. Ito yung normal na standby sana, yung malakas yung ilaw niya. Ayan. Tapos, pinutin natin yung power niya. Kulay blue yan, so it means nag-oscillate. Tabagan yung backlight, tumukas yung backlight. Yun, bagsak. Balik siya ng standby pero mahina na yung kanyang indicator at saka parang naumuuga na siya. Ayan, oh. Parang na-practice yung kanyang ilaw. So, ito yung try nating ayusin sa araw na ito. So, gawin natin una ay mag-voltage checking tayo, no? So, voltage checking tayo. So, kailangan natin dito ng kasi yung ground niya, yung ito, hindi tayo makapagkabit. So, kuha tayo ng hook up nito para madikit natin sa may ground niya. Kasi ito, hindi ito nakakonekta sa may ground eh. So, saglit lang at kukuha tayo ng yung tawag hook up wire. So, saglit lang. Ayan, so naka-hook up na yung negative natin na pride. Ayan, oh. Dito tayo kumuha sa may tikon niya kasi medyo malaki yung kanyang ground. So, connected to sa may buong ground, no? At saka, ayun, oh, bumalik-standby pa rin yung unit natin. So, voltage checking tayo kung anong problema or kompleto ba yung mga supply nito. So, dito tayo sa kanyang 12 volts. Ito yung 12 volts niya eh. Yan, steady naman, 11.9. So, run up natin yan, 12 volts. Tapos, ito yung kanyang para sa backlight. Meron siyang 27. Pero bumabagsak, no? Titingnan natin mamaya kung okay yung backlight niya. So, dito muna tayo sa kanyang mga supply. So, yung supply ng, siyempre, bagsak yung oscillation niya. Malamang wala tong 12 volts na magsusupply sa ating, tiko, no? Ayan. So, nakapoint tayo dito. Ayan. So, zero siya. So, it means bagsak yung oscillation.
dito tayo sa kanyang mga LDO sa may core na ito. Ayan, kung anong supply ito, titingnan natin. Ito yung kanyang 1.2. Ayun o. Yung kanyang 1.2. Tapos, sino yung ibang LDO nito? Tsaka ito naman. Itong isa to. Ito kung anong supply to. Ayan. So, nakatutok tayo dyan. Meron siyang 5.1. So, steady na 5.1 volts. Sa ating memory. Saan na yung memory natin nito? So, ito, ikan yung ating memory. Titingnan natin yung supply ng ating memory kung meron ba siya, normal ba yung supply niya. So, hindi ito. Hindi rin. So, ito yung kanyang supply. Yung dalawang paa na to. Ayan, kita nyo ba? Yan, nakatutok tayo dyan. Titingnan natin dito sa may, ayun. Napa-fluctuate pala yung supply ng 3.3 sa may memory natin. Ayun o. Pansin nyo ba? Bagsak sa ng 3 volts, tapos 3.2, tapos 3.1, tapos 3 volts ulit. Ayun o. Ito yung siguro yung dahilan kung bakit parang muuga yung ilaw dito. Kita nyo ba? Parang yung kamay natin umuga. Yan. So, hindi natin yung supply, yung pinanggalingan ng supply ng magsusupply sa ating memory. So, ito yung ito yung nadadala sa 3.3, no? Yung number nito, LC118. Yan o, kita nyo ba? So, dito nang gagaling yung 3.3 at saka 1.8. So, yung supply nito ay 5 volts ata. Check na natin. Supply nito. Ayun, 5 volts. Ayun, ito yung supply sa may 3.3. Tapos yung para sa ano to? Sa may 1.2, ito, meron din siyang steady na 5.1 volts. Tapos ito yung 3.3. Tingnan natin yung supply na gagaling dito na papasok sa may memory natin. So ito siya. Ayun o. Napa-fluctuate din o. Umuga yung kanyang 3.3, hindi siya steady. So meron fluctuation sa may 3.3 natin. Tapos yung 1.8, titingnan natin kung nagpa-fluctuate din ba. Ayun o. Pansin nyo, steady yung 1.8 natin. Ayan. So dalawa lang yan yung posible na problema. Yung regulator na ito nadadala sa 3.3 tsaka 1.8. Yung problema or yung papasukan ng 3.3 natin, yung may problema, yung papasukan ng supply. So, subukan natin ngayon, meron tayong gagawin dito na demo para masiguro natin kung yung bang regulator na ito, yung LC1118, yung problema or yung pagsusuplayan nito. So, kuha tayo ng, hindi muna natin papalitan yan kasi medyo matrabaho yun Hanap pa tayo ng pamalit, tapos tatanggalin pa natin ng gamit yung hot air. Ito na lang yung gamitin natin para madali tayo, no? So, ito yung gagamitin ko. Isang, tawag nito, step down back converter module, no? So, yung maximum input nito ay 15 nata. Basta yung supply natin dito, pwede 12 volts. Tapos, yung kanyang output or secondary or out, ayan, ay adjustable. So, meron siyang trimmer, ayan. So, mura lang ito sa Shopee. So, try natin na mag-parallel. So, bunutin lang muna natin kasi buhay yung ating kung yan. Yun naka-standby siya. So, saglit. Bunutin muna natin. Magpa-parallel tayo ng power supply na 3.3 dito sa ating LC 1118. Yan. So, titingnan natin kung yung steady na 3.3 dito na supply, i-parallel natin dyan. So, yan. Diyan naputol yung video natin kasi may customer, no? So, titingnan natin tong steady. Sana ba ka? Nakalimutan ko na.
Dito sa papaparallel nito, no? So, isi-set natin to 3.3 volts. Titingnan natin yung steady na 3.3 dito. Pag naikabit natin o na-parallel natin sa linya ng 3.3, kung hindi ba to babagsak? Kasi kung babagsak, malamang may problema yung papasukan ng supply na yon. Pero pag nag-steady yung supply nito, matapos natin i-parallel dito, ay malamang ito yung problema, yung LC1117 8 o LC1118 no, yung problema. Sa may banda lang na 3.3 kasi okay yung 1.2 1.8 niya eh. So, kakabit ko lang muna to. Tapos yung pagkabit nito, meron siyang ayun no, in out. So it means ito yung ground, tapos ito yung in plus, ito yung 12 volts. Ito yung supply na 12 volts natin na kakabit natin sa may 12 volts. So ito yung kanyang 12 volts. Ito natin kakabit, tapos kabit tayo ng ground, and saka natin to ikabit yung kanyang secondary. Ay siset muna natin to kasi hindi ko alam kung anong supply yung ginamitan natin dito na dati. Sinahanap ko lang to dito, no? Siguro hindi nag-success yung nilagyan natin ito, kaya na-pull out siya. So gagamitin natin ito ngayon sa may unit na ito. So kakabit ko muna yung 12 volts na supply nito at magpipihit tayo sa may trimmer niya. Kukunin natin yung 3.3 na voltahe. So, saglit lang at magpo-post tayo. And so, balik tayo, no? Yun, nakaibot natin sa may 12 volts niya, papunta dito. Yan, yung 12 volts, yung in plus. Tapos, yung in minus, nasa ground natin. Tapos, ito naman yung connectan natin sa may 3.3. Salisan nyo. 3.3 sa may reg natin. Pero hindi pa natin kinabit yan. Kasi kukunin natin yung 3.3 na upmang supply. So, ito, naset na pala natin to dati eh. 3.3 pala rin yung pinagamitan natin dito, no? So, yun o, check natin. So, ito yung out niya. Ayun, nakapoint tayo. Yun o, 3.3. Saktong-sakto, 3.3. Ayan. So, bunutin ko muna. Ayan, tapos kakabit ko tong kulay-pula na 3.3 natin dito sa may 3.3 sa may LC1118. So, post muna natin yung video kasi kakabit pa natin eh. Ayan, continue tayo. Ayan na, ikabit na natin no, sa may 3.3 na paa ng ating LC118. So, saksak lang muna natin para mabilis yung video natin no. Ayan. Ayan, saksak tayo. Standby siya. Ayan o, naka-standby siya. So, tingnan natin yung supply nito. Na nagagaling sa may step down back converter natin. So, tingnan nga natin kung meron na ba itong supply. Meron na siyang 3.3 volts. So, pa-power on lang muna natin ha. Lagyan mo natin yung T-spread natin dito kasi isang kamay lang tayo eh. Tapos yan. So, pinutin ko yung power. Yun, kukulay blue yan. Yun. Abangan natin yung backlight. Gumana yung backlight. Tapos point tayo kung hindi na bumagsak yung 3.3 natin dito. Bagsak ng konti pero bumagsak siya ng konti, no? 3.2. Pero okay pa yan, pasok pa yan pag mga ganyang supply eh. 3.3, 3.2. Okay pa yan. Pero hindi siya tulad kanina na bumabagsak talaga siya hanggang nag-slide pa yung ating T-spread. Pambihira, muntik pa mag-short. Ayun no, di tulad kanina na aabot siya talaga. Kalimutan. Wala tayo. Aabot siya ng 3 volts. Tapos balik ng 3.3, bagsak ng 3 volts. So ito steady na yung kanyang 3.2. Yun at hindi na rin bumabagsak yung birang T-spread ka. Huwag kang taplis yun, baka mag-short yung ating unit. Pambihira ka naman. Ayan o. So nag-steady na yung kanyang backlight. Tsaka hindi na rin siya namatay. Steady na rin yung kulay blue niya. So pwede pala yung ganito no, hindi natin tatanggalin yung kanyang regulator sa 3.3 na sira. Kasi kung tatanggalin natin yan ay madadama yung 1.2. So pag mag-convert tayo ng 1118 or 1117, dalawa yung kailangan natin para sa 3.3 tapos sa 1.8. So matrabaho siya. So, mas maganda yung may ganito tayo kasi direkta na lang natin na magparallel tayo ng supply. Ayun, umandar.
napadali yung trabaho natin. So ito lang yung gusto ko na ibahagi sa inyo mga katek, no, sa araw na ito. Yung pag-demo natin ng troubleshooting ng mag-oscillate siya, napapower na unit, nagagana, tapos mamatay siya bigla. So hindi natin to lalagyan ng ng source kasi marami pa tayong gagawin eh. Basta sanay man napulot kayo sa ginawa natin ito na paggawa ng basta pag troubleshoot natin, pag parallel ng supply, kasi nagpa-fluctuate yung supply sa may 3.3 natin kasi marami pa kasi tayo mga gagawin mga katik eh. Medyo di ko na pakita yung pag-aris nito. Meron pa tayong 3 unit ata nito. Ayun, ito, 2. Meron pa tong isa. Tapos, ayan, bago yan. Yan, tapos na yan. Tapos na rin to, yung CRT natin. Kaya, bibilisan natin yung trabaho natin dito. Ayun, no, hindi na siya bumagsak. At i-arrest lang natin tong module na ginamit natin dito sa may loob niya. So, kakapain natin, no. So, hindi naman siya, hindi po mainit yung module natin. Goods na good. So, nandito lang yung video natin mga katekno. Sana may napulot kayo kahit yung idea. May God be with us always. Kung bago pa lang sa ating channel, huwag ka rin mag-like, mag-comment, at mag-subscribe na rin. Peace out.